sa kanyang panahon. Paano nga ba tayo makapamumuhay sa paraan na higit pang mapag-iibayo ang pagmamahal natin sa ating kapwa? Gayon din ang pagkakaroon ng pagkakawang gawa sa ating mga puso upang mapunan natin ang kahinaan ng isa't isa. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dolores sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit kaya kanina patahol ng tahol yung aso namin? Sino kaya yung tinataholan niya sa labas ng gate? Teka, matignan na. Baka yung delivery boy na nang inorderan ko nung bookbinder sa online. Baka bigla na lang umalis dahil sa katatahol ng aso namin. Kailangan ko pa naman yung gamit na yun para sa instructional modules na gagamitin ko sa pagtuturo. Sir, magandang umaga po. Pasensya na po, dahil po sa akin, nag-iingay tuloy ang aso nyo. Makikipwesto lang po ako dito sa harap ng gate nyo. Ako po si Anton, sapatero po ako. Nagawi lang po ako dito sa lugar nyo. Nagpagawa po kasi ng sapatos sa akin yung matandang babae may-ari ng tindahan sa kanto. Dito na po ako nakapwesto. Si Aling Rita. Pero may mga bangko doon na pwede niyong maupuan sa tindahan niya. Kaysa nakasalampa kayo dyan sa semento. Mainit po ang semento, baka sumakit pa ang tiyan niyo. Maganda nga po sana ang pumesto noon, kaso pinaalis po ako ng isang maitim na lalaking tumambay ron. Tinadyakan pa nga po niyang mga gamit ko . Umalis na lang po ako para walang gulo. Sa palagay ko po, si Mang Pepe yon, yung taong sinasabi niyo. Sapatero rin po siya. Tambayan po kasi niya yung tindahan ni Aling Rita. Walang makapwesto ron kundi siya lang. Medyo may kagaspangan po talagang ugali niya. Kaya, sir, ako na po ang humihingi sa inyo ng paumanhin sa inasal niya. Ganun po ba? Sa akin naman po, wala na yun . Kasi nga, hindi naman ako taga rito. Kaya naunawaan ko po yung trato ninyo sa akin. Ang mabuti pa po siguro, ikuha ko na lang po kayo ng bangkong maupuan niyo dyan sa labas. Para maging komportable po ang pananahin niyo ng mga sapatos. Ay, salamat naman. At bibigyan ko na rin po kayo ng tubig. Para kung sakaling mauhaw kayo, may maiinom kayo. Siya nga po pala. Daniel na lang po ang itawag niyo sa akin. Huwag niyo na rin po akong pinupo. Ako po ang dapat pumupo dahil nakatatanda kayo sa akin. Nandito ako sa kusina, Riza. Pumarinig ka na lang. Naku, Chang. Alam ko na po kung bakit nawawala ang bills niyo ng kuryente at tubig. No? Pero, promise niyo, kalma lang kayo, na hindi kayo magwawala, hindi kayo mga away, okay? Ay, nako. Lalo ako magwawala kung hindi mo pa agad sasabihin sa akin kung bakit nga nawawala yung bills namin. Talagang aawahin kita kapag pinaligoy-ligoy mo pa yung mga sasabihin mo. Sabihin mo na nga, ano yun? Chang. Si Aling Crisanta. Ano? Siya po ang humaharang ng bills nyo, Chang. Eto, nakuha ko po sa kanya yung mga bago niyang bills. May mga disconnection na nga po kayo, Si Crisantang ulanin arawin sa kalsada? Akala mo kung pumorma yun. Akala mo meron, wala naman. Chang, nangako kayo sa akin. Oo, sa'yo nangako ako. Pero sa sarili ko, hindi ako nangako na hindi ko papatulad ng babaeng yon. Chang! Matagal nang namumuro sa akin ang inggiterong yun . Chang, sandali lang po, sandali. Sa kayo pupunta. Tatalupan ko ng buo si Crisanta! Ang galing mo rin mambuyo ng galit, no, Crisanta? Akalain mo napalabas mo ng lunggahan niya si Dolores. Nagtutong ayaw sa galit sa harapan ng bahay mo. Isang katerbang mura ay naabot mo.
naman niya lalabasin ko siya. Nek-nek niya, mangisay siya. Ano ba kasi ginawa mo? Dahil pa ni Dolores ang nilukuban ng 7 demonyo sa galit sa'yo. Ay, bakit ko naman naamining tinatago ko yung bills niya ng kuryente at tubig? Ha, kahit kailan, hindi pa ako umamin sa mga kagagahan ko, no? Eh, bakit mo kasi ginagawa yun? Gusto ko siya maputulan ng serbisyo. Gusto ko siya maging miserable. O bakit? Masama? Ay, pag sinabi kong masama, hindi na tayo close. Iisa lang ang likaw ng bituka natin, Crisanta. Pag nakainisan ko ang isang tao, habang buhay na yun. Naaalibadbaran ako kapag nakikita ko ang pagmumukha. Chang! Sabi ko naman po sa inyo Huwag na po ninyong patulan si Aling Crisanta. Ayan, tumaas po tuloy yung impresyon ninyo. Kung alam lang niya, hirap na hirap akong habulin sa mga opisina yung pagbabayad sa bills na tinatago niya dahil nga baka isang araw putol na lahat yung serbisyo namin dito sa bahay. Pati pala disconnection kinukuha niya sa Tagati dito sa mga mayari namin. Sinasabi niya bibigay niya sa akin pero hindi naman. Bakit ba niya ginagawa yon? Wala naman ako matandang atraso sa kanya dahil nga alam ko salbahe siya. Kaya pinakikitunguhan ko naman siya ng maayos. Ganun po kasi yung strategy ng mga salbahing tao, Chang. Gaya ni Aling Crisanta, ipoprovoke niya kayo hanggang maubos ang pasensya niyo at magalit na nga kayo. Pagkatapos siya pa magpe-play victim kasi nga pinatulan niyo. O, Tingnan niyo siya. paano? Hahayaan ko na lamang habang buhay yung pamumisid niya. O, edi lalo siya naging masaya. Ay, huwag kayong mag-alala, Chang. May naisip na po ako solusyon sa problema niya sa bills. Ano? Kahit paipiting lahat ni Aling Crisanta mga sobre niyo, hayaan niyo siyang mabaliw sa kahaharang sa mga yun. Siya nga? Oo! Sige nga, Risa, ano yun? I-enroll ko po kayo sa paperless transaction. Nang sa ganun, sa online na po kayo magbabayad ng bills ninyo. Huh? Hassle-free pa po yun sa part niyo, Chang. Si Mang Pepe yun ah. At mukhang may binubugbog na naman. Teka, namumukhaan ko yung mamang binubugbog niya. Oo nga, yung mabait na sapaterong nakapwesto sa harap ng gate namin. Kailangang awatin ko si Mang Pepe. Kawawa naman yung tao. Pinagsabihan na kita, ang tigas pa rin ang mukha mong dumayo rito. Nagawin lang po ako ulit dito dahil pinabalik po ako ng may-ari ng tindahan. Magpaparepair daw po kasi ng mga sapatos ang anak niya. Yun nga ang kinagagalit ko, gago ka eh. Sir, Hindi mo ba alam, anak ako ng sapatero sa lugar na to. Kaya sapatero rin ako. Pero sa pagdayo mo rito, inaagawan mo ako ng diskarte. Mang Pepe! Mang Pepe! Huwag niyo akong saktan si Mang Anton. Mabait po siyang tao. Kung ano man po ang kanyang pagkakamali, ako na po ang bahala sa kanya. Ganon. Inaarbor mo ang gunggong na dayo na to. Baka gusto mong lagyan din kita ng gripo sa tagiliran, Daniel. Ha? Oh, Ha? Hoy! Pepe! Halang na ba talaga ang kaluluwa mo? Kaya pati mga taong gusto lang maghanap buhay ng maayos, binagdidiskitahan mo? Bakit ba yung sapaterong ito? Pati ang anak ko! Uy, pumapapil ka rin, ha? Oh, bakit? Dolores, Oh, bakit ka mo sa paterong to? ah! Para namang nakakalimutan mong anak ako ng sapatero. At baluarte ko ang lugar na to. Ako! Baluarte ko. Ano? Hindi pwede ang dayo rito. Ako lang ang kaisa-isang dapat maging sapatero rito. Ako lang ang dapat makinabang sa mga customer Oo, dito. oo! Pero kailan mo ba una at huling hinawakan yung mga gamit ng yumao mong ama sa pagiging sapatero? Ba? Oh, hindi ba nakatambak lang yan dyan sa harapan ng tindahan ni Aling Rita? I-display mo lang? Pang-akit sa mga customer na niloko mo? Nakinuha mo ang bayad, pero hindi mo ni-repair ang mga sapatos nila dahil sa katamaran mo! Pinakikialaman mo ba ang buhay ko, Dolores? Hindi! Ha? Pero, pinamumukha ko sa'yo ang kawalangian mo, ang pababalasubas mo sa mga
naghahanap buhay dito, na basta ka na lang dadampot sa mga tinda nila, basta mo na lang lalaklakin, at basta ka na lang tatalikod at hindi ka magbabayad. Ganyan din ba katalas ang dila ng anak mo? Ang angas din kasing pumorma ng anak mo eh. Magduman dito sa tindahan, akala mo kung sino naka-long sleeves at naka-slacks na pantalon. Akala mo kung sino nakatapos sa pag-aaral. Walang respeto. Tinuruan ko ng paggalang ang anak ko sa kanyang kapwa, Pepe. At ikaw, kung gusto mong irespeto ka ng tao, Ano? matuto ka munang irespeto ang sarili mo! Aray, ang isa pa kasing dahilan kung bakit nagawi ulit ako sa lugar niyo, Daniel. Magpapasalamat nga kasi ko sa magandang pag-istimang ginawa mo sa akin nang makipwesto ako sa harapan ng gate niyo. Pero minalas naman ako mapagtripan ng kapitbahay niyong si Pepe. Ipinablatter na po namin siya ni Inay sa barangay. Nawiwili na po kasi na walang nagrereklamo sa mga panggugulo niya rito sa lugar namin. Kaya malakas palagi ang loob niyang mamerwisyo. Siguro naman po ngayon, mag-iisip-isip na po siyang hindi na manakit ng kapwa niya. Dolores, Ikaw pala, Crisanta. alam mo ang totoo, hindi ko alam kung paano ba ako hihingin ng dispensa sa mga pamimerwisyong ginawa ko sa iyo. Kalimutan mo na yon. Sana wag mo na lang gagawin sa iba. Pasensya na. Masyado lang ako nagpatangay sa inggit na nararamdaman ko sa iyo. May sarili kong bahay. Nakapamumuhay ka ng payapa. At higit sa lahat, may anak ka na nakatapos ng pag-aaral. Ang tatag na ng buhay mo. Samantalang ako, walang katiyakan ng buhay. Iba-ibang pakikipagrelasyon. Bigo naman lahat. Nang lumayas ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Lalo na ako nawala ng pag-asa. Akala ko hanggang pagtanda ko, siya makakatuwang ko. Crisanta, hindi pa naman nahuli ang lahat. Maraming paraan para muli kang mabuo at lumago bilang isang tao. Palaging may nakalaan na isang magandang dahilan ng tao upang ituwid niya ang kanyang mga naging pagkakamali. Sa kanyang panahon, marami ang nagsasabing dapat magkaisa upang umunlad ang bayan. Subalit sino nga ba ang dapat maunang magkaisa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Florinda sa ating dulang sa kanyang panahon. Okay ba bilhin natin? Emil? Arthur? Oo, Miguel. Ang dami nga naming nakain ni Arthur. Nako, sigurado mag-iisip na naman ang hindi maganda si Celine kung saan ako naghapunan. Huwag ka na kasi mambabae pa, Arthur. Ay, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Alam niyo kung mananalo ang partidong itatatag natin, ha? Isa ang maaaring umupo sa Kongreso. At maaari pa maging dalawa yun, o tatlo. Depende sa dami ng botong makukuha natin, ha? Parang maganda yan, Miguel, ah. Magiging kongresista tayo. Oh, talaga maganda. Kaya nga kayong dalawa ni Emil ang una kong niyaya dito. Dahil alam ko na gusto niyo rin ang maglingkod sa bayan. At siyempre, habang nanunungkulan tayo, marami din tayong benepisyo. Aba, siyempre naman, ano?
Hindi tayo lugi dito, mga kaibigan. Pero, ha? Miguel, kailangan ng malaking halaga dyan. Oo. Basta pag-aasikaso ng mga papeles, sa mga dapat bayaran. At natural, siyempre, sa pangangampanya. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Mapapawi rin natin yun, ha? Kaya sumama na kayo rito sa partidong itatatag ko. Heto nang hinihingi mong tsaa, Emil. Salamat, Florinda. Next week nga pala, tuloy ng medical mission natin sa bayan ng classmate kong si Gladys. Handa na raw ang lahat doon, sabi niya. Okay, hindi na ako kukuha ng appointment sa araw na yon. Mabalik tayo sa ikinuwento ko sa'yo na alok ni Miguel sa amin. Yung tungkol sa party list, ano palagay mo dun? Alam mo kasi, para sa akin, hindi lang naman sa pamamagitan ng pag-upo sa gobyerno, makapaglilingkod sa bayan. Maaaring gawin yun ng tao sa iba't ibang paraan. Naisip ko rin yan. Tulad nitong pagsama sa mga medical mission, isang uri ito ng paglilingkod sa bayan. Tama. Pagtulong at paglilingkod din ang panggagamot natin dito sa murang halaga. Pareho talaga tayo nung iniisip. Mabuti pa sabihin ko na kay Miguel habang maaga na hindi ako makakasama sa partidong gusto niyang itatag. Ano? Hindi ka sasama? Bakit naman? Pinipigilan ka ba ni Florinda? Hindi, Arthur. Nag-usap kami ng maayos. Pinag-isipan namin ang mga bagay-bagay at napagkaisahan namin na huwag na lang sumama. Bakit nga? Dahil nakapaglilingkod naman kami sa pamamagitan ng aming mga pagsama sa mga medical mission at panggagamot sa murang halaga. Tumutulong din kami sa isang grupo na nagbibigay ng free online consultation. Pero, parang Emil, mas maganda kung magiging congressman ka. Yung perang inilalabas natin sa paglilingkod, babalik din sa atin. At may tubo pa. Hindi pala tunay ang paglilingkod na hangad niya. Ano? Arthur, Pahayag ka na. pasensya na ha. Ha? Pero buo ng pasya namin. Hindi na kami sasama. Sayang naman kung hindi natin makakasama si Emil sa partido. Ayun, malaki maitutulong niya eh. Nangihinayang din ako eh. Pero, mas nakinig siya sa asawa niya eh. Minsan kasi yung si Emil, na-under ni Florinda eh. Talaga? Baka naman hindi nyo lang kinausap si Florinda. Hindi ko talaga siya kinausap. Si Emil lang. Okay, sige. Ako kakausap sa kanya. Malay natin. Baka makumbinsi ko siya. Ikaw bahala. Ay, oo nga pala. May pera na akong ibibigay para share ko dito sa partido natin. Oh, good. Good. Oh, mabuti. Nagbenta ako ng lupa, Miguel. Oo. Alam ko naman mababawi ko rin ito eh. Oo. Ayos lang. Kahit gumastos ako. Oh, napasyal ka, Miguel. Oo. May sadya kasi ko. Wala si Emil eh. Kumuha ng gamot na ipamamahagi namin sa medical mission namin. Okay. Pero actually, ikaw talaga sadya ko. Ako? Yes. Bakit? Ano ba may paglilingkod ko? Si Emil kasi, umayaw lang sumama sa partido namin. Nabanggit nga niya sa akin ang tungkol doon. Ganun ba? At napagkaisahan nga namin na wag na rin siyang sumama. Kasi malaking gastos yun eh. Naku, sayang naman, Florinda. Kasi
Actually, babalik din sa inyo yun eh. Higit pa roon. Eh, kung magiging matalino lang siya at mahusay dumiskarte. Pero, dahil umurong na siya, naisip ko na, ikaw na lang ang alukin. Ako? Oo. Miguel, hindi ako interesado sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Sayang naman, sayang. Isa ka pa namang mahusay na doktora. Masaya na ako sa paglilingkod na ginagawa ko para sa aking kapwa. Sa pamamagitan ng aking panggagamot. Pero, ayaw mo bang maging sikat? Anong malay mo, baka maging presidente ka rin ng Pilipinas malang araw. Ha? Qualified ka eh. Tulad ng mga unang babaeng naging pangulo natin. Pasensya na. Iba na lang ang alukin mo. Florinda naman, paano namang hindi tayo magkakaibigan eh? Magkakaibigan nga tayo. Pero iba ang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami, hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Oh my. Wala ka palang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur, under mo asawa mo, kaya hindi siya sumama sa amin. Anak, napansin ko mula nang umalis yun si Miguel, naging matamlay ka na. Bakit ba? Nasaktan lang po ako sa mga sinabi niya. Ay, bakit? Ano ba sadya ng taong yun? Inihimok po niya ako na pumalit kay Emil sa partido nila. Ano? Na hindi ko po siya pagbigyan, nagsalita na siya ng masakit. Hello ko pala siya. Ano ba sinabi niya? Wala raw po akong kwentang lapitan. At under ko raw po si Emil. Makaitid pala utak ng taong yun. At hindi rin po siya marunong rumispeto sa paniniwala ng iba. Tama lang talaga na huwag tayong sumama sa kanila. Emil, Ibang motibo ni Miguel sa pagtatayo ng partido. Oo nga. Ang sariling kapakanan. sana Emil, huwag mo na siyang harapin tungkol sa sinabi niya sa akin. Baka maging magulo lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatulan. Tama yun. At huwag niyong panghinayangan na nawalan kayo ng ganong klaseng kaibigan. Arthur! Oh, Bakit binenta mo ang lupa nang hindi man lang sinabi sa akin? kailangan ko na kasi ng pera. Kaya minadali ko na. Saka lupa ko naman yun ha. Anong problema? Bakit ka ba ganyan magsalita? Samantalang ako, lagi kitang kinukonsulta sa bawat desisyon ko. Bakit? May babae ka? Tigilan mo na nga yung pagseselos mo. Wala akong babae. Kung ganon, saan mo ginamit ang pera? Sa partido namin. Tatakbo kong kongresista ng party list. Wala. Okay ka na. Ano? Umalis sa inyo si Celine? Oo. Nagalit siya sa akin dahil lagi ko raw siyang binabaliwala sa mga pagpapasya ko. Arthur, huwag kang magagalit, ano? Tama naman si Celine, eh. Dapat kahit babae siya, isinasaalang-alang mo pa rin siya sa mga gagawin at desisyon mo. Sinubukan mo na ba siyang tawagan? Oo. Ayaw niya ako sagot. Sige, palipasin mo muna ng ilang araw. Baka lumamig din ang ulo niya. Emil, Hmm. Florinda, hindi lang yun ang problema ko. Oh, ano pa? Yung partido namin, hindi na-aprobahan ng COMELEC. Ano? Paano ang perang ibinigay mo kay Miguel? Yun ang talagang problema. Dahil sabi niya, nagastos na raw yun. May makuha man daw ako, malaki na nabawas. Parang iniiwasan na nga rin niya ako eh. Nagsisisi ako, nagpadala ako kay Miguel. Ngayon, pati kami ni Celine.
nagka-problema. Tungkol ba kay Arthur? Kaya ka nakipagkita sa akin dito sa restaurant, Florinda? Oo, Celine. Maawa ka na kay Arthur. Patawarin mo na siya. Ang dami niya ng problema ngayon. Mas kailangan ka niya. Mabuti sa kanya yon para matuto siya ng leksyon. Celine, mawawasak ang pamilya ninyo kung gagantihan mo ang asawa mo. Gusto mo ba mangyari yun? Florinda, Oo, nagkamali si Arthur. Pero tayo mga babae, dapat matuto rin tayong umunawa sa ating mga kabiyak. Lalo na sa panahong kailangan nila tayo. Oh, bakit nakangiti ka dyan, mister? Masaya lang ako. Abot-abot kasi yung pasasalamat sa'yo ni Arthur. Dahil napagkasundo mo sila ni Celine. Buti nga nakinig siya sa akin. Ang swerte ko talaga sa'yo. Hindi ka lang mabuting ilaw ng tahanan. Ilaw ka rin ang puso at isipan ko. Nagumagabay sa mga pagpapasya ko. Sa kanyang panahon, may pagkakataong ang mga sakripisyo ng isang ina ay nawawala ng saysay. Sapagkat yun ay dahil sa mga anak na nagiging rebelde sa mga magulang at nawawalan ng respeto. Ito ang naging karanasan ni Lawrence sa ating dulang sa kanyang panahon. Lito, eto na notebook mo. Thanks, ah. Okay lang, Nato. Dapat kasi hindi na kayo nag-aaral eh. Nahihirapan patuloy kayong dalawa. Lawrence, kaya ko maglakwatsa. Pero ang huminto sa pag-aaral, hindi, no? Eh di binambo ko ng tatay ko pag ginawa ko yun. At tatala ka naman ako ni inay mula umaga hanggang gabi. Mali naman kasi na huminto tayo ng pag-aaral. Dapat nga, magsikap tayo habang nariyan pa ang parents natin at inaalalayan tayo. Naku. Nag-sermon na naman si Father Lito. Oo nga. Change topic na lang. O ano, pupunta ba kayo sa party ni Bogs bukas? Aba, siyempre. May tauma yata dun. Ikaw, pupunta ka. Oo naman. Nakapagdahilan na ako kina inay at itay. Ako, hindi ako makakapunta eh. Kasi, may deliver si Tay. Sasamahan ko siya. Naku, yan ang hirap na kasama ang mga magulang eh. Laging may kontra sa gimmick. Oh, Hazel, ba't kising ka pa? Ating gabi na. Ako na naghintay sa'yo para magbukas ng pinto. Dahil pinatulog ko na ng maaga si Lola Atang. Masakit kasi ang katawan niya eh. Tamang ginawa mo. Hindi nga tayo dapat inaasikaso pa eh. O ano, gusto mo ba ng kape? Lasing ka na naman eh. Hindi na, matulog ka na. Oo nga, Rachel. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa kapatid mo. Akala ko tulog na kayo, Lola. O, iwan ko na po kayo, Lola, ha? Apo, ano ka ba naman? Puro ka na lang gimmick. Palagi ka na lang lasing. Ay, hindi ka na ba talaga magbabago? Ay, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Hindi, kaya ko naman ang sarili ko eh. Ay, kaso pati mag-aaral may pinababayaan mo na dahil sa mga bisyo mo. At least, Lola, wala akong anak na pinababayaan. Anak, o ngayon alam ko na.
Yun ang dahilan. Kaya nagkaganon yung panganay mo. Dahil iniisip niya, pinababayaan mo sila. Alam niyo po, hindi totoo yun, Nay. Dahil sa kanila, kaya ako nagtitiis sa trabaho ko dito sa Dubai. Para mabigyan ko sila ng isang magandang kinabukasan. Ay, ilang beses ko na rin ipinaliwanag yan sa mga anak mo. Mukhang yung bunso mo lang yung nakaunawa. Hindi po, Bale. Kakausapin ko muna masisinan si Lawrence pagbakasyon ko dyan. Total, malapit na naman ho yun. Sana makinig sa iyo yung si Trina. At mailigtas natin siya sa pagkasira ng kanyang kinabukasan. At ang sabi ni Lola Atang, 2 months na magbabakasyon si Inay dito. Oo, saya, di ba kuya? Matagal natin makakasama si Inay. Paano naman magiging masaya? May darating na kontrabida. Kuya Lawrence naman, bakit ka ba ganyan magsalita sa nanay natin? Alalahanin mo galing sa kanyang perang kailangan natin. Ano ba nangyayari naman sa'yo? Bakit may galit ka ba kay Inay? Kung tutuusin nga, siya ang dapat na magalit sa'yo dahil pinababayaan mo ang pag-aaral mo. Sinayang mo yung mga gastos niya. Tigilan mo nga ako, Hazel. Alalahanin mo, mas matanda ako sa'yo. Salita ka ng salita, wala ka namang nalalaman. Salamat po sa mga pasalubong niya, Nay. Nagustuhan ko po. Ay, anak, ako rin. Nagustuhan ko yung damit at yung pabagong bingay mo. Kaya lang, gumastos ka pa ng gusto. Masaya po akong gawin yun sa inyo, Inay. Oh, Lawrence, anak. Abay, bakit hindi mo binubuksan yung mga pasalubong ko sa'yo? Mamaya na lang. May lakad pa ako Diyan na kayo. Ay, Lawrence, siya po. Kadadating lang ng nanay mo, ay alis ka na agad. Di na kayo pinansin, Lola. Nako. Kuya talaga nakakainis. Mukhang talagang malaki ang tampo sa akin ni Lawrence. Huwag ka nang gumimik na to. Mag-review na lang tayo para sa exams bukas. Ano? Wala ka namang makakasama At yak, hindi na darating si Lawrence. Dahil dumating si Aling Trina galing abroad. Diyan ka nagkakamali, Lito. Uy! Ito na ako. Eto na nga si Lawrence. Ako pa. Dito. Dumating na, Lala, solve na. Bakit mo iniwan nanay mo? Hindi ka ba sabik na makasama siya? Mas magiging masaya ako sa gimmick na pupuntahan namin ni Nato. Kaya ikaw sumama ka na rin. Lawrence, anak. Dinala ko dito sa kwarto mo almusal mo. Bakit dinala niyo pa? May paa naman ako para magpunta sa kusina. Lawrence. Anak, bakit ka ba ganyan sa akin? Ano ba kinagagalit mo? May dapat ho ba akong ikatuwa? Ganong pinabayaan niyo kami kay Lola. Lawrence. 10 years old lang ako nang mag-abroad kayo. At 22 na ako ngayon. Ibig sabihin, 12 years yung tinakasan ng responsibility nyo sa pag-aalaga sa amin. Hindi ko kayo tinakasan, anak. Oo, nagtrabaho ko sa ibang bansa. Pero yan ay upang mapag-aral at mabigyan ko kayo ng isang magandang buhay. Maayos ba yung wala kayo nung mga panahong birthday namin? Nung may sakit kami? Oo, nagpapadala nga kayo ng pera. Pero hindi naman perang kailangan namin, kundi ang mga magulang namin. Inaamin ko, may pagkukulang ako. Pero sana naman maunawaan mo na dahil patay na ang tatay niyo, kailangan kong kumayod na mag-isa para mabuhay tayong lahat. Ang sabihin nyo, hindi nyo kami mahal. Nag-abroad kayo para makaiwas sa hirap sa pag-aalaga sa amin. Hindi totoo yan, anak. Mahal na mahal ko kayo. At hindi ko pinagsisisihan na naging mga anak ko kayo. Kahit na nga nahihirapan ako sa pagiging ina at ama nyo.
Nay, Oh. pupunta lang po ako sa mall na malapit dito sa atin, ho. Bakit anak? Susurpresahin ko po si Lawrence sa birthday niya. Bibilan ko ho siya ng regalo. Nako, tanggapin kaya niya yun. Galit nga siya. Gusto ko pong makabawi sa pagkukulang ko sa mga anak ko, inay. Lalo na po kay Lawrence. Ang akala ko dahil lalaki yung panganay mo, hindi siya magiging mapaghanap. Mali pala ako. Mas naging mapaghanap siya sa iyo kaysa kay Hazel. Kaya nga po hindi ko siya magawang saktan eh. Dahil alam ko may kasalanan din ako. Sana mawala na pagdaramdam niya para makabawi naman ako. Palagay ko, mangyayari lang yun kung hindi ka na mag-abroad. Inay? Oo. Ay, malaki na yung mga anak mo, Trina. May sapat ka ng ipon. Kaya sa tingin ko, panahon na para sila naman ang iyong asikasuhin. Sana magustuhan ni Lawrence yung regalo ko para sa birthday niya. Sana kahit papaano, pabawasan ang pagdaramdam niya sa akin. Tama si inay. Malaki na ang mga anak ko. Kaya pwede na akong huminto sa pagtatrabaho sa abroad. Gagamitin ko na lamang sa negosyo ang aking ipon. Siya po, kailangan pumunta tayo sa mall na yon. Kailangan malaman natin nangyari sa nanay mo. Ano po magagawin ni inay doon? Bakit siya nagpunta doon? Ibibili ng regalo yung kuya mo para nga sa birthday niya. Kasi gusto niyang sorpresahin para mawala na yung tampo. Ano po? Lola ata, may nagpasabog po ng bomba sa mall na yun. At ayon sa balita, marami nasaktan. Narinig ko rin yun na po. Kaya nga, nag-aalala ako't natatakot, Lawrence. Makakasama sa mga yun ang nanay niyo. Diyos ko, huwag naman po sana. Tinawagin niyo ba ang cellphone ni Inay? Oo, kuya. Pero ayaw mag-ringin. Diyos ko, sana po. Walang masamang nangyari kay Inay. Pag nagkataon, sisisihin ko ang sarili ko. Nay, sana walang masamang nangyari sa inyo. Sana sa ibang mall kayo nagpunta. Pangako po, makaligtas lang kayo. Magbabago na po ako. Lawrence? Anak? Nay! Hoy, Nay! Nay, salamat! Ligtas kayo, Nay! Salamat! Saan, anak? Sa pagsabog doon sa mall? Opo, kasi sabi ni Lola, doon daw kayo nagpunta. Ay, oo, totoo yun, anak. Ang dami nga na disgrasya. Kasi nga, ibinili kita na regalo. Tapos, may sumabog. Pero nakalabas na ako noon. Kaya hindi ako napasama sa mga nasaktan. Salamat sa Diyos. Yung ba ang dahilan? Kaya ka umiiyak? Opo, Nay. Nay, ayoko pong mawala kayo sa amin. Mahal na mahal ko po kayo. Nay, patawarin niyo ako. Nagrebelde ko sa inyo. Naging makitid ang isip ko. Oh, anak ko. Naunawa ko na ngayon, Nay. Pangako po, magbabago na ako. Pahalagahan ko na ang mga sakripisyo ninyo. Sa kanyang panahon. Mga kaibigan, ating pakinggan at alamin
ang kakaibang naging karanasan ni Mimi sa ating dunang sa kanyang panahon. Thank you, Jake. Ang bait mo pala. Mabait talaga ako, lalo na sa mga magaganda kong kaibigan na katulad nyo. Sana hindi mo na lang kami ibinili nito. Bakit naman? Oo nga, Mimi. Buti nga binili tayo ni Jake. Ang mahal ng pabangong ito, ha? Lalo na yung binigay sa'yo. Eh, yun na nga eh. Ang mahal. Nagastos na siya ng gusto, kaya nakakaya. Huwag ka nang mahiya. Kusa akong ibinigay yan. Magtatampo ko kapag hindi mo tinanggap yan. Alam mo, Jake, sa akin, wala kang problema. Dahil buong puso kong tinatanggap ito. Thanks, Lulu. O ano? Okay na ba, Mimi? Oo, sige. Nandito na eh. Pero next time, wag mo na kami pagkaabalahan pa ng ganito. Ay, nako. Huwag mong intindihin niya si Mimi. Talagang mahihain ang kaibigan ko na yan eh. O ano, tara na. Punta na tayo sa resto. Nagugutom na ako. Pero gabi na, Lulu. Ay, ano ko ba? Sandali lang naman tayo. Tama si Lulu. Pinagbigyan nyo na rin lang ako ng mamasyal ngayong birthday ko. Lubusin nyo na. Samahan nyo na akong kumain. Kumain na ako, Pete. Pinakain kami ng may birthday na kaibigan ni Lulu. Ganun ba? Nintay pa naman kita. Sorry. Eh, ayaw ko na nga sanang kumain eh. Kaya lang mapilit sina Lulu at Jake. Kailan, Jake? May kasama kay lalaki? Siya yung may birthday na nag-blowout sa amin. Kanina ko lang siya nakilala. Okay. Binigyan pa nga niya kami ng pabango eh. Galante naman niya. Sabi ni Lulu sa akin, medyo matagal na niyang kakilala si Jake. At galing yan sa abroad. Nay? Narito na po ako. Narito ko sa kusina, Mimi. Napakainit sa labas. Oh, nabili mo ba lahat ng mga kailangan dito sa bahay? Opo, pati na yung vitamins nyo. Salamat, anak, ha? Oy, siya nga pala. Naiwan mo yung cellphone mo kanina sa may sopa. Nilagay ko na doon sa tukadur mo. Talagang hindi ko na po dinala yun. Sandali lang naman akong mag-grocery. Abala lang yung cellphone na yan. Kung may tumawag sa akin at text naman sa akin, pwede ko naman sagutin yan pagdating ko. Ay, nabanggit mo yung tawag. Tumawag yung kaibigan mo si Lulu. Pinapaalala lang niya, lakad daw niyo mamaya. Naku, ang babae yun talaga. Ang kulit. Sinabi ko na nga hindi ako pwede dahil marami akong ginagawa dito. Nangungulit pa rin. Di ba dalawa yung anak niya? Oo. Yung isa sa una niyang asawa, 12 years old. At yung bunso naman niya, 6. Anak niya po yung kay Conrad, yung partner niya ngayon. Hindi ba niya inaalagaan ang mga yun? Kaya lakad siya ng lakad? Eh sabi niya, may kasamang katulong naman daw yung mga anak niya. Alam mo anak, naguguluhan ako sa buhay niya. At hindi ko rin gusto yung mga kilos at gawa niya. Mag-ingat ka sana sa kanya, ha? Talaga, Jake? Type mo si Mimi? Oo, Lulu. Mahilig ka pala sa mga babaeng simple lang. Ibang dating sa akin ang beauty niya eh. Kaya nga, nagpapatulong ako sa'yo na maging close sa kanya. Naku, baka mahirapan tayo. Ha? Sobrang loyal yun sa asawa. Homebody rin. Sige na naman. Tulungan mo na ako sa kaibigan mo. Ako naman ang bahala sa'yo. Kasi madalas pag tinetext ko siya at niyayaya sa lakaran, ay naku, tumatanggi. Puntahan mo na lang. Ah? Sige na, please. Sige na nga. Ha?
Naku, kung hindi ka lang gwapo at galante, hindi kita tutulungan. Bihis na bihis ka na naman, Lulu. Ah? Alis ka na naman. Oo, pupunta ako kay Mimi. Yayain ko siyang mamasyal. Lagi ka na lang namamasyal. Ano ba? Papawala lang na inip yun. Hindi mo na inaasikaso ang mga anak mo. Marami kang dapat gawin dito. Naku, dalawa ang katulong natin, ha? Kaya may gagawa ng lahat ng trabaho dito. Kahit na may tungkulin ka pa rin sa iyong mga anak bilang kanilang ina. Hey, tama na nga yan. Nagsiselos ka lang kaya ka ganyan eh. Alam mo, Conrad, wala akong ginagawang masama. Talaga, tiyan ka na nga. Sana nga wala kang ginagawang masama. Dahil hindi ako tulad nung una mong asawa. Hindi ko hahayaang gawin mo sa akin ang ginawa mo sa kanya. Pasensya na, Lulu. Pero talaga hindi ako pwede. Kahit sandali lang, kahit kailan lang. May sakit ang anak namin ni Pete. Uy, nandiyan naman si Aling Fonsa, yung nanay mo. Ako ang ina ng bata. Kaya mas dapat na ako ang mag-alaga sa kanya. Lalo na ngayon may sakit siya. Ha? Ang hirap mo naman kausap ang arte mo. Lulu, bakit ka ba ganyan magsalita? Totoo naman eh. Sobra kang pa-hard to get. Porque alam mong gusto ka ni Jake. Ano? Gusto ako ni Jake? Pero hindi bale. Buti nga, huwag mo siyang pansinin. Para ako na lang ang pansinin niya ngayon. Ano? Gusto mo si Jake? Lulu, may relasyon pa kayo ni Conrad. Naragdagan mo lang ang pagkakasala mo. Wala ka na pakialam doon. Maaga ka ngayon, Pete, ah. Hindi ako nag-overtime. Dahil nga may sakit si JR. Gusto ko, dalawa tayo mag-alaga sa kanya. Salamat naman. Mas gusto ko nga kasama kita eh. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Pero narinig ko ang pag-uusap niya ni Lulu. Ha? Narinig mo? Pati na sinabi niyang gusto ka ng Jake. Alam mo, nainis ako sa kanya eh. Gusto ko nga kayong lapitan para harapin siya. Pero no, nagpigil lang ako dahil babae siya. Salamat at agawa mo. Hayaan mo na yun. Mula naman ngayon, lalo ko na siyang iiwasan. Ayoko sa kaibigan na wawasak ng aking tahanan. Out of town? Opo, Nanay Fonsa. Celebration po natin dahil na-promote po ako. Congratulations, manugang. Salamat po. 4 days po tayo sa Baguio, Nay. Check na matutuwa si Junior nyo. Nag-aayos na nga po siya ng mga damit niya eh. Malandi ka. Bakit bigla ka na ng mahal, Conrad? Dahil bistado ko ng pagtataksil mo. Ha? Ay, ni Jake. Lugi ako. Ay, Conrad, tama na. Alam mo na pala, o di magkanya-kanya na lang tayo ng buhay. Hindi sinasaktan mo pa ako ng ganito. Ayop ka. Niloko mo rin ako. Tulad ng ginawa mo doon sa una mong asawa. Pagbabayaran mo to, Lulu. Hindi ako papayag na hindi makaganti. Oh, Conrad, Mariana, wag, tawa ka sa akin. Wag mo ako patayin. Bakit hindi kita magawang patayin? Ano ka? Bakit sa kabila ng ginawa mo? Mahal pa rin kita. Ano bang klaseng puso ito? Conrad, Hindi ko kayang tiisin. Ang sakit ng iyong panloloko. Hindi ko kaya. Conrad!
Sinabi sa akin ng kapatid mo ang nangyari. Kaya nalaman ko. Nakikiramay ako, Lulu. Kasalanan ko. Kasalanan ko kaya nagpakamatay si Conrad. Napakasapa ko. At dahil doon, sinumpa ako ng aking pamilya. Iniwan din ako ng mga anak ko. Napakabigat sa dibdib. Mimi, mag-isa na ako ngayon. At kakasuhan din daw ako ng mga magulang ni Conrad. Naaawa ako sa iyo, Lulu. Pero lahat yan ay bunga ng pagkakasala mo. Sana matatag mong harapin ang lahat. At magbago ka na. Para may ayos mo ang buhay mo. Sa mga natitira mo pang panahon dito sa mundo. Ihingi mo ng tawad sa Diyos ang lahat ng pagkakasala mo. Sa kanyang panahon, hindi lang sa gawa nakikita ang katapatan ng isang tao, nararamdaman din ito sa mga salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Mirna sa ating dunang sa kanyang panahon. Mami, tayo lang po bang kakain? Oo, Cindy. May program pa kasi ang daddy mo sa station. O sige na, tawagin mo na ang Kuya Jun mo. Okay po. Nay, ipagsasando ko na po kayo ng... Oy, bakit anak? Hawak mo na naman ang ulo mo. Sumasakit na naman po kasi. Ay, mano nga maupo ka na lang dyan. At ako na magsasandok ng pagkain. O ikaw naman kasi, para kang galit sa pahinga. Pagkatapos ng trabaho mo sa radyo, gawaing bahay naman ang inaasikaso mo. Ayoko po kasi magkulang sa trabaho ko. At syempre sa pamilya ko. Pero paminsan-minsan anak, mag-absent ka rin sa trabaho mo. Para makapagpahinga ka. At magpatingin ka na sa doktor. Mahal, ano ba yung mga damit na yan? Mga damit natin yan, mahal. Yung mga magaganda pa pero hindi na ginagamit. Isinama ko na sa mga nahingi ko sa mga kaibigan natin. Para ba yan sa gagawing paglingap sa summer ng istasyon natin? Gusto ko kasi bukod sa partisipasyon natin doon bilang mamamahayag, meron din tayong ipamimigay na tulong sa mga napinsala ng bagyo doon. Talagang bilib ako dito sa asawa ko. Walang kapaguran. Alam mo, masaya ako sa ginagawa ko. Oy, teka. Kumusta nga pala yung interview mo kay Sir Bonifacio? Ako, hindi siya dumating. Ha? Oo, hindi pa lang nagpasabi na hindi siya sisipot. Ay, grabe naman siya. Isipin mo ha, halos murahin na ako ng mga tagapakinig. Dahil hindi ko raw ipinarinig ang panig ni Bonifacio. Kaya, inimbitahan ko siya. Tapos i-Indianin lang pala niya ako. Wala siyang isang salita. Huwag ka nang magalit. Nakakainis eh. Ganun talaga. Bahagi yun ng trabaho natin. Yung minsan, mai-Indian ka, mapagsasalitaan ng masakit ng ibang tagapakinig, at mapagbibintangan. Pero kailangan nating maging matatag at panindigan ang matapat na pamamahayag. Tama ka. Ang mahalaga ngayon, nalaman ng listeners na siyang hindi tumupad sa usapan. Oy, halika. Tulungan mo akong ayusin itong mga... Sige. Ang sakit ng ulo ko. Sumasakit na naman ang ulo mo. Oo, Edmar. Sabi ko naman kasi sa'yo magpatingin ka na eh. Pagkatapos ng lingap natin sa Samar, talagang magpapacheck up na ako. Dapat lang. Ang tagal na niyan eh. Baka kung ano na yan. Apo, tapos mo na bang gawin ang mga assignment mo? Yes po, Lola Letty. O siya, sige, matulog ka na. Don't forget to pray, ha? Wait lang po, Lola.
call Daddy and Mommy first? Para po, makamusta natin sila? Okay, sige. Oh, heto na. Nagre-ring na. Hello, Nanay Leti. Ay, Edmar, ito kasing bunso nyo. Gustong kumustahin kayo ni Mirna. Pwede ba? Tatawag na lang ako dyan. Dadalhin ko po kasi si Mena sa ospital. Ano? Ay, bakit? Anong nangyari sa anak ko? Salamat po sa pagdalaw, Boss Tony. Mga tapat na empleyado namin kay ni Mirna, Edmar. Kaya naman concerned kami sa inyo. O ano, kamusta siya? May resulta na ba ang mga examination? Meron na po, boss. Oh, ano raw ang sakit ni Mirna? Brain cancer po. Oh my God. Kawawa naman siya. Boss, kailangan daw siyang maoperan agad. Pero malaking halagang gugugulin. Good morning, boss. Ah, Mirna. Oh, ba't narito ka? Okay ka na ba? Kaya na raw niya, boss eh. Kaya isinama ko na lang siya sa pagpasok ko. Eh baka sa akin pa magalit eh. Kaya ko naman talaga eh. Lalo lang ako manghihina kung naroon lang ako sa bahay. Iniinom ko naman ng mga gamot ko. Eh, kaya lang, baka naman makasama sa iyong mapagod. Hindi po, boss. Don't worry. Mag-iingat ako. At saka, may tungkulin ako sa mga tagapakinig natin. Ay, kung sa bagay, ang dami nagang listener ang naghahanap sa iyo. Tawag sila ng tawag dito. See? Kaya hayaan nyo na ako magprograma. Ah, may nag-text sa akin. Sandali lang, boss. Sasagutin ko lang ito. Oh, Ano, boss? Payag na ba kayo? Kayo pala ang bisita ko, Mr. Saldivar. Greg na lang, Mirna. Masyado namang formal yung Mr. Greg Saldivar. Oh, okay. So, what can I do for you, Sir Greg? Dediretsahin na kita. Balak kong tumakbo sa darating na halalan. At gusto ko sana, ikaw ang maging public relation officer ko. Ho? Respetadong broadcaster ka. And I know, malaki ang may tutulong mo sa akin. At kapag tinanggap mo ang offer ko, triple ng kita mo rito ang ibibigay ko sa iyo. Maganda po ang alok nyo pero I'm sorry. I cannot accept it. What? Tinatanggihan mo ang offer ko? Mirna, para kang nagtampo sa bigas. Sa lahat po kasi ng ayoko, yung sususian ng bibig ko at lolokohin ko ang taong bayan. Hindi baling maliit lang ang kita ko. Basta malaya ako nakakapagpahayag at hindi ko niloloko ang mga tagapakinig. Alalahanin mo, Mirna. May sakit ka. At kailangan mo ng malaking halaga para makapagpagamot. Ibibigay ko yun. Pumayag ka lang sa gusto ko. Natutuwa ako at hindi ka nasilaw sa alok ni Greg, Mirna. Dahil mas mahalaga po sa akin ang trabaho ko dito, Boss Tony. Ang mapaglingkuran ng taong bayan sa pamamagitan ng tapat na pamamahayag. Ganon din po ang katwiran ko, boss. Ang ibig mo sabihin, Edmar? Inalok ka rin ni Mr. Saldivar? Hindi, mahal. Ang kalaban nating himpilan ang gustong kumuha sa akin. Sila yung nag-text sa akin ng isang araw. Ganun ba? Oo. Dodoblehin pang-araw nilang kita ko eh. Tanggapin ko lang ang alok nila. Hoy, salamat naman at hindi mo tinanggap, Edmar. Boss, pareho lang kami ng paniniwala ng asawa ko. Hindi baling maliit ang kita, basta't nabubuhay naman ng malaya at nakapaglilingkod ng tapat sa taong bayan. Mapalad ang himpilang ito sa pagkakaroon ng mga mamamahayag na tulad ninyong mag-asawa. Sana'y dumami pa ang mga gaya ninyo.
Nay? Bakit po kayo umiiyak? Nalulungkot lang ako, anak, at nag-aalala. Dahil hanggang ngayon hindi ka pa naooperahan. Kung tinanggap mo sana ang alok sa'yo ni Mr. Saldivar, malamang naoperahan ka na. Nay, wag niyo pong panghinayangan yun. Ayoko kasing mawala ka sa akin, anak. Mahal kita. Kung talaga pong hanggang dito na lang ang buhay ko, wala naman po tayong magagawa, di po ba? Dahil pahiram lang po ng Diyos sa atin ang buhay na ito. Pero kung ipahihiram pa po niya ito sa akin, naniniwala po ako na magkakaroon ng daan upang magamot po ako. Boss Tony, tawag niyo raw po kami. Oo, Edmar. Mirna, dahil may magandang balita ako sa inyo. Magandang balita ho? Ano po yun, boss? Nakita ng pamunuan ng himpilan ang katapatan ninyong mag-asawa sa inyong trabaho. Lalo ka na, Mirna. Pagka-graduate mo pa lang ng college, dito ka na agad napunta. At kahit may mga alok na dumating sa iyo, mas pinahalagahan mo ang trabaho mo rito. At dahil dyan, nagpasya ang pamunuan ng himpilan na sagutin ang lahat ng gastos sa iyong operasyon. Diyos ko. Totoo po ba, Boss Tony? Totoo, Mirna. At yun ay hindi utang, ha? Gantimpala yun ang ating himpilan sa inyong matapat na paglilingkod. Mirna, handa na lahat ng gamit na kakailangan mo sa pagpasok mo sa ospital bukas. Salamat, Edmar. Natatakot po ako, Mami. Cindy, Aalala. huwag kang matakot. Ang gawin nyo, ipag-pray nyo ako, ha? Para pagilingin agad ako ng Diyos. Tamang mami mo, anak. Sama-sama natin siyang ipagpe-pray. At naniniwala ako, magtatagumpay ang operasyon na yun. Ako man, Edmar, nararamdaman ko, muli ko kayong makakasama. At kapag magaling na ako, lalo kong pagtatapatan ang paglilingkod sa taong bayan sa pamamagitan ng tapat na pamamahayag.